Baka naman ulit. Galing. Alright, okay. Ngayon, magsimula na tayo, partner. Tawagin natin, unahin natin from ABS-CBN, Ana Cerezo. Ma'am Ana Cerezo. Hello. Asa si Ma'am Ana? Ayan, ako na pupunta pala dyan. Sige. Ikaw na lang. Okay? Hello. Okay. Meron na po ba itong... Meron na po ba itong play date o kaya saan i-premiere to? For big screen ba to or for platforms para worldwide ang ating premiere? Thank you. Ako ba sasagot? Una po, gusto ko po uli magpasalamat muna sa inyong lahat. At kung napansin niyo po, pagkatapos po nung pelikula nandun yung pagbibigay pugay doon po sa mga unang direktor, si Direk Eddie Rodriguez, kay Direk Bebong Osorio, at kay Julius Hidalgo, kay Mark Hill, kay Tats, kay Big Israel, kay Ronaldo Valdez, Tito Paquito Diaz, lahat po ng mga nagbigay ng kulay kay Bad Boy. Nagpapasalamat po tayo sa kanila. Doon po sa tanong po ninyo, kung ako po ang tatanungin, gusto ko po talaga sa platform ito, sa Netflix talaga. Kasi kung makikita nyo po yung pelikula, masyado pong makulay ang mga aksyon. Pero siyempre po hanggang ngayon, nag-uusap pa po kami ng Viva, kami po ni Boss Vic. Gusto niya talaga sinihan. Pero makakarating din po kami sa agreement. Pero talagang ako, ayoko po kasi gusto ko talaga action eh. Naiinggit na po ako sa mga kapitbahay natin, yung katulad doon ng Malaysia, ng Indonesia. Pag gumawa sila, talagang hard action. Walang pumipigil. Gusto ko po ganun. Makita din yung Pinoy martial arts. Kung napapansin niyo po kanina, pinakita namin yung Arnis Dimano, Eskrima, Kali. Siyempre po, kapag minsan gusto mo mapalabas sa sine pero hindi mo makukuha yung gusto mong cut gusto ko talaga mapakita yung action talaga. Okay po. Thank you po. Tapos base rin sa reaction ng mga tao kanina habang nanonood, talagang okay ang reception. Ang tanong po ay, meron po bang Bad Boy 4? Ay, opo, meron na po. Katunayan po, hindi po may mga pag-uusap na po kami ni Dennis na may flashback siya, kaya huwag ka malungkot pa. Lahat ng pinag-usapan natin, matutuloy yun. Tsaka yung Bad Boy 4 naman, ang umpisa ng tomorrow po ang shooting, no? 8 o'clock po ang call time. Agad-agad? Yung Bad Boy 4 po kasi series po yun. Mahaba po yun. Wow, series. Mista? Ano Mista? I'm sorry na kung... Utang ko pa po yun kay Boss Vic, yung Mista. Opo, Mista 2. Opo. Pero under negotiation pa po dahil si Kuya Romel po ang magdadala sa amin kay Daniel. Last na lang, Senator. Base din sa kwento, no, talagang niligtas nyo si Dennis. Nakaka-relate din po ba kayo na ganun ka rin po bang klaseng kaibigan na you will go out of your way for your friends, your loved ones? Para kay Dennis. Baka maimbestigahan tayo dyan. Siguro, basta, oo nga, nakakatakot yung tanong eh. Basta ang masasagot ko lang dyan, si Tatay Ban lahat ang nagturo sa akin. Thank you po. Thank you. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Miss Esther Amoya from TikTok, People's Journal, and PSN. Ako na pala yun. Good evening, magandang gabi sa inyo lahat. First of all, I'd like to congratulate everyone. Of course, lalong-lalo na yung bida. Bad Boy. Actually, Robin, ang hihinayang ako kasi pag sinabi mo, R16 to, di ba? R16. So, ibig sabihin, 16 na nabablang. R18 pala. I'm sorry, because of the gory scenes, di ba? Hindi ka ba nanghihinayang kasi
syempre malilimitahan yung mga fans mo na makakapan, lalo na yung mga younger generation. Meron po kaming pinag-uusapan na pelikula naman po pambata. Opo, meron po kaming remake na pinag-uusapan po namin ni Kuya Romel. Baka siguro po ito po kasi recess kami ngayon. Baka makapag-shooting po ako, makapag-umpisa ako next week. Yung pong My Own Little Room, ba? My Own Little Room? My Own Little Room. My Little Room. My Little Room. Ano po ito? Remake po ng pelikula ni Eddie Garcia, ni Tito Eddie, Rod Navarro, tsaka Jun Aristorenas. Yun po yung shooting po namin baka next week po. Yun po, pambata po yun. Ito po kasi pag action, tita, mahirap talaga mag-compromise kasi gusto namin ni Tatay Bal habulin talaga yung mga kapitbahay natin talaga eh. Yung Malaysia, Indonesia, Vietnam nga, gumawa na ng action. Medyo, tayo, ang paglarangan po ng martial arts, huwag nating kalimutan, ipinamana ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do sa isang Pilipino. Ibig sabihin, nakita ni Bruce Lee na talagang mga Pinoy talaga, tayo talaga yung sa Asia. Isa talaga sa martial arts. Kaya gusto po namin ni Tatay Bal buhayin talaga yung martial arts po natin. Mahirap po tita pagka nakakat. Bitin. Follow up lang, Robin. Sorry Senator Robin. Medyo, hindi lang actually medyo, kung napaka-expensive ng pagkakagawa ng pelikula based on what we saw. Can you give us an idea kung magkano ito inabot? Nandiyan po ang producer namin, si Ma'am Jo, ng The Gun Store. Nandiyan po, alam niyo po kasi ito pong pelikulang ito, talagang pinag-isipan po namin. At kinausap po namin talaga yung mga, kung makikita niyo po yung mga modernong baril. Yun na nga eh. Opo, yung isang producer po namin nandito, si Ma'am Jo, siya po yung sa The Gun Store. Kung makikita niyo po yung mga baril talaga, hindi po yan laruan. Totoo pong mga baril ang ginamit po namin dito. At yung special effects po namin, masasabi po namin yung VFX namin na talagang ginastusan po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Viva dahil talagang all out po ang Viva. Ngayong gabi, actually, it was a revelation to us. This is the very first time na napanood ko siya on the big screen, Juancho. You were very good in this movie. How was it like working with the rest of the cast, lalo kay Robin? Actually, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako eh. Pero for those of you who don't know, syempre si Sen Robin, he really mentored me. Even before yung fight scene namin na malaki. Actually, dapat maikli lang yun. Pero siya mismo nagsabi na, hindi, gandahan natin to. And before we shot that scene, minentor niya ako sa bahay nila. Hanggang madaling araw kaming dalawa lang. And that means so much to me. And syempre, malaking pasalamat ko sa inyo yun, Sen Robin. Kasi ako, matagal na akong, mga 15 years na po ako sa industriya. At hanggang ngayon nangangarap lang din po ako. So, having a legend, di ba, at that caliber, mentor me like that is such an honor. Kaya nung nag-shoot kami, sobrang komportable na po ako kay Sen Robin. Actually, kahit kay Tatay Val po, na matagal niya nang kasama na fight director nila, na sobrang tinutukan talaga nila ako, inalalayan nila ako, which made my job really easy and comfortable. So, sa lahat ng nakanood and that's giving praises, maraming salamat po sa inyo. Ko. Matapang kasi yung manager, si Elizabeth Bidanes. This time kay Joko, alam mo, each time nakikita kita sa screen, be it on TV or sa pelikula, alam mo, ang nakikita ko sa yung tatay mo. Kung talagang bad ka, you're the baddest. Paano mo, hindi mo naman ginagaya ang tatay mo, pero natural na sa iyo eh. Paano mo ito
ginagawa? Or hindi ka ba natatakot na ma-identify sa'yo yung pagiging main kontrabida mo sa pelikula? Sa serye o whatever? Tita, hindi naman po dahil nag-enjoy po ako dito eh. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Si Sen Robin pa ang tumawag. Bakit hindi mo sasamahan? Eh dating kasama niya ako, tatay ko, ngayon ako sasama sa kanya. Bakit ako hindi sasama? Diba? Nakita ko kung paano niya binigyan ng importansya ang tatay ko. Bakit ako pa? Eh kami magkakasama sa Mista. Eh hindi ko pababayaan na hindi ako hihindi kay Sen Robin. Thank you. Lastly, in as much as I wanted to ask everyone, marami pang gusto dito magtanong. Babalikan ko si Robin. Robin, why did it take you 14 years bago makumpleto itong pelikula or bago maipalabas ang pelikula? Bal 11 po, 11 years. 11 years. O sige. May pa rin 10 taon. Opo. Nag-umpisa po kami nito 2014. Medyo bigla pong yung aking pong paboritong kandidato kasi nanalong presidente. Kaya nung nanalo po siyang presidente, 6 na taon po yun, masyado po kaming nag-concentrate sa kanya mula 2016 hanggang, alam ni Dennis yun, magkasama kami, hanggang 2022. Kaya nung, hindi po talaga ako nagkaroon ng panahon talaga nun na makapag-trabaho. Kaya ngayon lang po, tuwing recess, nakakapag-shooting po ako. Ang dami ko na nga pong utang. Ang dami ko po, hindi po pera ha, utang na nakuha ko ng mga down payment no, naniningil ngayon. Kaya po ginagawa ko. Yung Mista, kailangan ko pong gawin na rin yun. At yung kay Ma'am Sharon pa, marami pong utang ako sa Viva. Thank you very much and again, good luck to the movie. Thank you. Good luck sa inyo. Thank you. Thank you, Ate Astor. Okay, tawagin naman natin si Mr. Jojo Panaligan, Rider Page Studios. Saan si Sir Jojo? Ayun. Salamat po, congrats Senator. Tanong ko po sa cast natin, ano po ang pinaka-maaalala nyo off-cam while shooting this with Senator Robin? Sino pong naalala ko? Yung iba pong cast natin, Senator, kung ano pong maaalala nila shooting this, not necessarily yung mga scenes, but off-cam, interacting with you, Kami seeing po? you at work. Kami pong lahat? Ay, kasi po kami magbabarkada po talaga kami. Masaya kami. Sa totoo lang po, masaya po sa showbiz kaysa sa politika. Malayo po. So, iba ang ligaya po sa shooting. Siyempre po, may mga kasama kaming bago, katulad ni Juancho. Kami naman po ni Nadia. Babe, alam mo naman yun. Pero sila ngayon ni Dennis na. At siyempre kasama din po namin yung binibini ng Camarines Norte. Na siyempre po, kami nagpapasalamat din po sa governor ng Camarines Norte kay Dong Padilla dahil support din po siya dito. At kami naman ni Eric, ngayon lang po kami nagkasama. Pero parang mas matanda pa sa atin to eh. Oo nga, hindi. Tsaka malaki rin ang inabono niyo sa movie. Hindi, ako nagpapasalamat kasi ang laki ng ginastos mo to sa pagkamatay ko, pero hindi mo nilabas dito. Sa Bad Boy 4. Ibig sabihin, may Bad Boy 4. Bad Boy 4. Tsaka syempre po, si EJ, ito po yung aking mahilaw na son-in-law. Kaya tuwing may project ako, sinasama ko. Kasi hindi natuloy. Hindi man sila natuloy nung anak ko. Tatay na rin ako. Kaya po ganun. Totoo lang po, ito po galing sa puso ko. Nandito ang mga tunay kong kaibigan. Doon sa tanong mo, si EJ may sasabihin. Well, ako na, una po sa lahat, thank you. Maraming salamat po and nabigyan din kami ng opportunity na magawa itong Bad Boy 3. Kaya lagi ko naman sinasabi po ito na nasa probinsya pa po ako, nasa isang malayong lugar, pero idol ko na po talaga si Senator Robin Padilla. So, yun. Laging karangalan po sa akin na makatrabaho siya. Kaya nung tinawagan po ako ni Tita Nadia, sabi niya, one day lang, ikaw nang gagawa.
okay, sige, Vice Governor po ako. So sabi ko, sige tita, luluwas ako para dyan, 1 day. Naging 2 days. Okay, 3 days na, 4 days na, 5 days na, 6 days na. Napamove ko na yung session namin. Napapamove ko yung session. Bilang may blanket authority din naman ako, bilang Vice Governor. So, okay naman sa mga board members. Sabi ko, may shooting kami ni Senator Robin Padilla. Ay, okay po, manonood kami. So, good. Okay po. Anyways, pag off-cam po, sobrang experience ko kay Senator Robin kay Kuya. Laging ang bigat pag sa eksena, nakikita nyo naman hardcore action talaga. Pero pag off-cam na, ay kulitan na. Sinamahan ko pa ng Dennis Padilla. So wala nang ginagawa doon, tawanan. And nung nalala ko nung may eksena ako yung action na nakikipagbari lang kanina, bago ako patayin ni Kuya Joko, nandun po siya, tutok siya, at talagang tinitingnan niya yung bawat eksena namin para maganda naman yung magiging resulta ng ginagawa po namin. And sobrang natutuwa ako nung pinanood ko kanina. So kahit ako, naiyak ako doon sa death scene ko. So sabi ko, ang ganda ng pagkakagawa ng death scene ko At si Kuya Dennis Padilla pala, hindi lang basta hindi lang pala comedian. Ang galing, dramatic talaga Kuya Dennis. Grabe, nagulat po talaga ako. So, maraming hugot. Marami pinanggagalingan. Hindi ko na Malalim eh. hindi ko na kukwento kung ano yung mga pinanggagalingan mo nun. Yung tama ako sa ulo, parang may tama rin sa puso. Thank you po, maraming salamat po. Ako naman siguro, actually nag-umpisa tong pelikulan to masama loob ko. Kasi sa 40 years namin pagkakaibigan, never ako kinuha leading lady nito eh. Ako pinaka-loyal dito sa totoo lang, magmula nung 80s pa. Pero hindi. Pre-namis naman niya talaga sabi, hindi, magkakapelikula tayo bago tayo tumanda. So ito na nga yun. Matanda na kami. Nagkapelikula naman kami. Pero behind the scenes, wala akong tatalo sa pinagdaanan namin dito sa pelikulang to. Actually, dalawa yung sama ng loob ko kasi sabi niya, okay lang ba na may kissing scene ka? Sabi ko, sino ka-kissing scene ko? Sabi niya, Padilla, huwag ka mag-alala. So, umasa naman ako na siya. Akala niya, si... Umasa ako siya. Tapos may Rommel pa. May DJ pa. Akalain mo si Dennis, tapos pinutol pa. Diba? Parang sama ng loob ko talaga. Actually, 30 minutes po yun ang movie. 30 minutes. Na-edit, ginawa lang. Kaya 15 underpaid minutes. talaga ako dahil doon sa eksenang yun. Pero hindi. Kidding aside, siguro sa 40 years ko dito sa industriya, isa to sa hindi ko makakalimutan. Dahil hindi lang ako naging artista dito. Talagang lahatin mo na dahil hindi lang pagiging professional, pero yung puso namin, yung kaluluwa namin, yung utak namin, lahat po nilagay namin sa pelikulang to. Lahat para sa taong to. Yun lang. Salamat. Ako po, mabilis lang. Actually, yung fight scene namin kanina, yung pinaka-favorite ko. Sa mga hindi nakakaalam ulit, mga 6 hours namin ginawa yan. Kaya yun yung pinaka-paborito ko. So, yun. Nakita ko yung tawag dito, yung opposite yung ginawa niya. Dahil sa totoong buhay, ako yung Kristiyano, siya yung Muslim. Nakita niyo doon sa pelikula, ang ginawa niya, ako yung Muslim, siya yung Kristiyano. Gusto niya ipakita gusto niyang pakita na merong unity ang Kristiyano at ang mga Muslim. Kaya maganda yung message. Kaya tinuturuan niya ako ng mga Muslim words. Pag umuwi ako, tinitingnan ko sa Quran ano ba ibig sabihin ng mga words na to. And malapit siya sa Kristiyano at Muslim. Halos pareho lang sila. Kaya dito sa pelikula na to, yung importance na ibinigay ni Robin sa Kristiyano at mga Muslim, pantay lamang. Last day of shoot namin sa may airbase. Sabi sa akin, pare, may lalambing ako sa'yo. Sa ganun to. Gusto ko ganito ang mangyari. So lalagyan ako ng effect sa ulo dito. Lalabas sa kabila. Sabi sa akin, kaya mo ba? Sabi, tol naman, ano ka ba naman? Halika na, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi nagawa namin. Tapos nung natapos namin, hindi nakahiga ako doon sa may lapag.
siya yung unang-unang mukha na lumapit dun sa mukha ko. Sabi niya, Tol, ayos ka ba? Ha? Napingi ko dun sa ipos. Ha? Ano sabi mo? Okay ka ba? Oo! Di kita naman marinig. Pero it was a fun moment sa amin. Ever since naman nag-work kami ni Binoy ng Mista, tapos yung mga following years, wala naging problema. I'm happy, nakatrabaho ko siya nung bata ako hanggang sa tumanda ako, nandiyan pa rin yung camaraderie namin and friendship. Kay Dennis, Ma'am Nads, si Eric bago lang yan eh. Pero luma, tingin ko yan. Pero yung grupo namin, we are so happy that we work together ulit. And walang hang-up sa set. Yeah. Thank you. At nagdagdagan ko lang yung sinabi ni Paring Joko. Totoo po yan ha. Yung first movie ko, Public Enemy number 2. Maraming number 2. Magkapatid po kami doon. Bata pa kami pareho. Mas bata siyang kapatid ko. Kaya yung sinabi po ni Joko na bata pa kami, talaga kung bata pa kami. Yes, at ito naman, yung ating leading lady. Hello po, yes. So, sa akin po yung, naalala niyo Sen, yung sa bus po sa may Superlines. Kasi, syempre po, unang acting ko, unang movie ko po, nahihirapan po ako mag-internalize dun sa yakap scene namin sa bus. Parang nasa 30 minutes na po kami nung inaasikaso internalization. Sabi po sa akin ni Sen, ano ka ba, Iha? Isipin mo na lang, lolo mo ako. 30 minutes na talagang tinutulungan niya po ako mag-internalize kasi nahihiya po akong yumakap, ganyan. Pero aside po doon sa pinaka-memorable, siguro po yung pinaka-na-observe ko din, how he treated the staff, the directors, na kumain, mag-asikaso, asikasuhin yung mga babae. So, very caring po si Sen. Hindi ho sa ganun. Parang, very caring po sa... Mag-ingat ka sa pagsasalita. Andiyan dyan yung Senate President ng bahay nila. Ha? Yung Senate President nandyan. Ha? Very caring lang po talaga si Sen. Even po kila Miss Betcha, kila Miss Jan, kung kumain na, kung kailangan po pag kumakain sabay-sabay. So siguro yun po yung pinaka-na-appreciate ko kasi pag off-cam po, iniisip natin parang ang angas lang ni Sen talaga. Pero sa off-cam po sobrang matulungin talaga and may mabuting puso po talaga. So yun po. Bawi ha? Nervous kami. Tubig, ma. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sasabihin ko lang po ay nanggaling sa puso ko. Talaga pong itong pelikulang ito ay pinagandaan, pinag-aralan, pinagtyagaan. Talaga pong lahat ng mga eksena, katulad lang po yung fight scene nila, yung one-to-one fight, bago po ginawa yan, nag-ensayo muna sila. Saka siyempre po, pasalamatan natin ng Viva, talagang ang suporta niya. Pagka pelikula ni Robin Padilla, nakatodo. May ambing niya sa mga international film. Ang nakita niyo naman yung mga aksyon. Wala pong nagtitipid. Lahat po ng aksyon, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago po namin sitin. At pati po yung mga artista talaga pong gustong-gusto nila dahil bihira po magkaroon ng ganitong klaseng pelikula ang Pilipinas na pwede nyo iambing sa international. Kaya mabuhay po ang ating bida, mabuhay po ang ating producer, mabuhay po kayong lahat. Si Tito Ray nandun sa taas eh. Pwede pa natin dalhin din yung mic? Pwede. Tito Ray, saka bago po, habang dinadala po yung mic kay Tito Ray, gusto din po namin magpasalamat kay Direk Enzo Williams. Direk Enzo, maraming salamat. Nandiyan ka ba? Ayun po, si Direk Enzo. Opo, siya po yung nagtagpi-tagpi ng pelikula. Ay, syempre, pasalamat ka na rin lang. Magpapasalamat din daw yung mga ka-lookalike natin. Binigyan mo sila ng trabaho. Teka muna, Tito Ray muna. Tito Ray. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Unang-una, congratulations muna. Napakaganda po ng yung pelikula, Sen. Pang-international po ang dating ng inyong pelikula. Bagamat aminin ko may frustration po ako rito. Sapagkat akala ko lalabas po ako ng action. Inilabas ako, pastor.
mabait na po ang aking role. Pero nung makita ko meron tayong Bad Boy 4, siguro naman, action ako naman. Thank you, more power and congratulations once again. Ayun, salamat Tito Ray. Talagang langit na langit, nandiyan kayo sa taas. May ilaw pa kayo. May ilaw pa. Okay, maraming salamat. Ay, katulad na nasabi ko kanina, nagpapasalamat yung ating sa'yo. Yung ating mga to. Lookalike. Lookalike. Palakpakan nyo naman ang ating Palakpakan mga... naman natin ang ating mga kalokalags. And ngayon, si Pia Pla. Hello! Hello po. Ayan. Ang experience ko po kay Tito Robin, first of all, dadagdagan ko na lang po yung sinabi ni Miss na very maingat po siya sa aming lahat na every after na take, kinakamusta niya lahat. Pantay-pantay nga po yung tingin niya sa lahat na parang, ayun ko, nakakain na i-clear ko yung sinabi ni Miss na gentleman po siya. Gentleman po siya. Ayun po yun. Ayun po yun. Ayun po. Parang tinetext na ako eh. Sinasabi dyan. Ayun po, very grateful lang po sa lahat and especially kay Tito Robin and sa mom ko po. Ayun, na-enjoy ko po yung experience and hopefully more sa Bad Boy 4. Let's go! Let's go! Talagang gentleman. No? Kita mo yung mga katabi ni Carmi Martin? Wala siyang tinignan talagang kay Carmi Martin na. No? Diretso lang eh, no? Oy, next. Yung susunod na. Okay, thank you for the question, Jojo Panaligan of Rider Page Studios. Up next, we have June Lalin of Abante. Yun! Jun Lalin? Jun Lalin! The legend! The living legend! Parang maraming alaalang bumabalik. Parang alam na this. Alam na to. Galing sa date yan. Galing sa date? Anyway, congratulations, Robin, Senator Robin. Yan. Siyempre,